Sabihin mo, sino bang walang kwentang lalaki ang nagbuntis sa'yo? Ako. Hindi ko alam. Ma, mukhang ayaw lang talaga niyang umalis. Maywa, tihilan mo na. Hindi ba't dahil sa'yo at sa dati mong asawa, kaya may ganitong walang utang na loob? Dinala pa rito ang batang yan na walang gustong mag-ampon? Araw-araw, puro chismis ang naririnig. Paano makakapagpakita ng mukha si Shasha? Pa, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan pang magpagamot si Dayaday. Ang bayad sa gamot, ako na ang kikita. Isang batang babae na hindi naman natin kilala. Ano bang ipapagamot? Hanapin mo yung lalaki mong yan. Umalis ka na. Anong tinitingin-tingin mo? Anim na taon na. Mula nang umalis si Mama, hindi na yun tahanan ko. Lalong lumalala ang sakit ni Diadi. Ano na ang gagawin ko? Mama, nasan na si Papa? Mama, magpapakasal na ulit si Papa. Ano ang gagawin ko? Master, 2-4, 2-6. Amogu, para lang hanapin yung babaeng nagligtas sa'yo noon. Halos buong lungsod na ang hinalungkat mo, pero wala ka pa ring nakita. Maraming dalagang mayayaman ang gustong makalapit sa'yo, pero lahat ay tinanggihan mo. Medyo nag-aalala na si Lolo. Kung hindi mo mahahanap ang taong yon, walang kwenta ang lahat ng ginagawa mo. Yung mga pangyayari 6 na taon na ang nakalipas, ano na ang nangyari sa investigasyon? Tulungan niyo ako. Hay nako, anak, lagi ka na lang nasa labas, gumagala-gala. Kailan mo dadalhin dito ang apo kong babae? Yung kasunduan mo sa kasal sa anak ng pamilyang mo. Dumaan ka minsan para bisitahin sila. Lolo, sabi ko na, pakakasalan ko lang ang nagligtas sa akin noong 6 na taon na ang nakalipas. Panaginip lang yan. Yung taong yan, hindi naman talaga siya umiiral. Hindi, makakahanap ako sa kanya, sigurado. Para. RH negative ang dugo, wala rin sa blood bank. Para sa susunod na paggamot, kailangan ng mahigit 1 milyong piso. Nasaan ang ama ng bata? Yung RH negative na dugo ng bata, malamang naman na niya sa ama niya. Diaday, saan hahanapin ni Mama ang daddy mo? Mag-ipon muna tayo ng pera ngayon.
Oo nga pala, may isa pa akong pwedeng ipagbiling painting. Hintay ka lang, anak. Magkakapera na tayo para sa paggamot mo. Sige, magpatingin ka. Araw-araw nagpapa-check up. Kahit walang sakit, magkakasakit ka rin. Ay, lolo, regular na check-up lang ito. Kung may oras ka, humanap ka na lang ng mapapangasawa. At magmadali ka para magkaroon ako ng apo sa tuhod. Talagang mas naging matigas ang ulo ng lolo habang tumatanda. Ang pamilya ni Guzet yan. Halika rito. Narito na. Lolo, huwag kang magpapalipat-lipat. Huwag kang magkukupit ng pagkain. HMP. Gusto ko pa ring maglakad-lakad. Ang ganda naman ng batang babae na ito. Mukha siyang katulad ni Gujing noong bata siya. Mr. Gu, ang katawan ng matanda, walang malaking problema, pero tumataas ang blood sugar niya. Sa hinaharap, ang matatamis, kailangan niyang kontrolin ang pagkain. Naiintindihan ko. Salamat, Dr. Zhang. Boss Gu, uuwi muna ako para mag-utos sa mga tao. Ayusin mo ito. Nagising na ang bata kanina, pero hindi stable ang emosyon niya. Mas mabuti na huwag lumayo ang pamilya. Maghintay tayo hanggang magising si Dayday bago pumunta. Paumanhin. Tulungan kitang ayusin ito. Ayos lang. Paumanhin. Sige. Pagbalik mo, sabihin mo sa kusina. Xiangda, Ang paru-paro. Ang ganda ng pagkakadrawing. Lolo, hindi kita istorbo. Ang candy, iwan ko na lang sa'yo para panghimagas. Ito ang nanay ko. ano yun? Anong nangyari? Ginoong Gu, Wala. Tara na. Puntahan na natin si Lolo. Ito ang nanay ko. Munting bata, nasaan ang magulang mo? Kawawa naman ang bata. Naghanap ng pambayad sa ospital ang nanay niya. Hindi rin alam kung nasaan ang tatay niya. Munting bata, ipinagbibili mo ba ang drawing mo kay Lolo? Nars. Ang lahat ng gastusin ng batang ito. Sa akin na lahat yan. Nanay, Didia. Okay ka lang? Ito ang nanay ni Wawa. Ang ganda-ganda niya. Ito. Sana naging apo ko na lang siya. Ginoo. Sino po kayo? Miss Mu, gusto po ni Jigu na bilhin ang painting ni Dai. Ito. G. Gu. Alam kong mabuti ang intensyon ninyo. Pero ang perang ito, hindi namin ito matatanggap. Nagustuhan mo si Dayday. Kung madalas mo siyang dadalawin, lubos na magpapasalamat ako. Ito ang bayad sa painting ni Wawa. Ayoko nito. Ito. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Nagustuhan mo si Dayday. Ang painting na ito, masaya na akong ibigay ito sa'yo. Paano ko kukunin ang pera mo? Pakiingatan mo ito. Ang bagay na ibinigay na, wala nang dapat bawiin pa. Ayoko nito. Itapon mo na lang. Lolo Gu, sobrang nagpapasalamat kami sa inyo. Kaming mag-ina, wala kaming maibabalik sa inyo. Anak, bigla ka na lang lumuhod. Aray! Kung gusto niyong magpasalamat, hayaan mo lang si Wawa na samahan ako. Didi, Kailangan ng pangmatagalang gamutan si Dai. At saka, espesyal ang kanyang blood type. RH negative blood type siya. Kung sakaling kailanganin niya ng dugo sa hinaharap, mahihirapan tayong humanap ng bagay na donor. Uri ng dugo na RH negatibo?
Si aging ay RH negative blood type din. Ang laki ng pagkakataon nito sa mundo. Baka naman, huwag kang mag-alala. Ang donor ng dugo, may paraan dyan. Magiging maswerte ang bata. Ang batang ito, mga 5 taong gulang na siguro. Hindi. Malapit ng mag-8 taong gulang. Napakaliit pa ni Dayday. Kailangang maging maingat kapag nasa labas. Sinasabi mo bang pumasok si Lolo sa loob? Opo, Boss Ga. At nalaman ko pa, si Lolo gumastos ng 1 milyon para sa isang painting. Nagka-interest na pala siya sa sining. Sino bang master ang gumawa? Gawa ng isang bata. Lolo, saan po kayo galing? Paano ko nalaman na naloko raw kayo? Ginoong Gu, baka mabait lang ang intensyon ng lolo mo, mabait. Isang drawing ng bata, sinabi ninyong nagkakahalaga ng 1 milyon. Bukas, isusulat ng mga balita na nalilito na sa katandaan ang lolo ng presidente ng Gu Group at gumastos ng malaki para sa sulat kamay ng bata. Kalokohan, napakaganda ng dibuhong ito. Ikaw, wala ka namang anak na babae. Paano mo maiintindihan? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Ibabalik ko ito sa kanya. Ginang mo, sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Yung tao kanina, siya ang lolo ng pinakamayamang tao, si Gujing. Hindi siya nagkukulang sa pera. Baka pwedeng itago muna ninyo ang perang ito. Mas importante ang pagpapagamot kay Dayday. Ito. Solusyonan muna natin ang agarang pangangailangan. Pwede namang unti-unting bayaran ang pera. Wala akong magagawa kundi unti-unting magbenta ng mga painting, tapos unti-unting magbayad. Lolo, maliit na halaga lang ang 1 milyon. Nag-aalala lang ako, baka maloko kayo. Umalis ka, hanggat hindi mo ako binibigyan ng apo na babae. Huwag kang makipag-usap sa akin. Sige. Hindi na ako magsasalita. Pero patingin naman ako kung anong painting iyon. Paano kung masira mo yan? Ipapakita ko sa'yo pagkatapos ma-frame. Lagi na lang kitang inaalala. Ayos lang. Huwag ka nang magpalipat-lipat dito sa bahay. Mag-asawa ka na. Magkaanak ka ng apo sa tuhod. Nakasing ganda nitong laruan. Lolo, hindi pa ako nakakahanap. Anak, alam ng lolo na nahihirapan ka pa sa pag-ibig. Pero matagal na rin yun. Tayo. Kailangan nang mag-move on. Lolo, hindi siya yon. Kung hindi siya, edi hindi. Marami pang magagandang babae sa mundo. May aasikasuhin lang ako. Hoy! Bilisan mo ang pag-aanak ng apo sa tuhod. Nahanap mo na ba siya? Amo Gu, ang mga CCTV malapit sa sementeryo, nasira lahat ng malakas na ulan. Isipin mo muli kung may iba pang clue. Amo, Gu. Kakatanggap ko lang ng tawag. Si Gino at Ginang. Naaaksidente sila. Ang mga tao, wala na agad. Amogu, ang mga salbahing yun, grabe. Hindi lang nila pinatay ang Ginoo at Ginang, naglagay pa sila ng gamot sa tubig mo. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap sa paligid. Maghahanap agad ako ng babae para sa'yo. Tiwala lang, konti pa.
Ipagpatuloy ang paghahanap. Hepe, nakikiusap ako sa'yo. Dagdagan mo naman ng kaunti. 3 buwan ko yan ginawa. Ale, mahina ang merkado ngayon. Tingnan mo itong painting. Hindi sikat ang tema. At hindi naman ito gawa ng kilalang artista. Maganda na ang presyong ito. Swerte ka na nga. Pero ang anak ko, kailangan talaga ng anak ko ang perang ito para sa operasyon. Kailangan ko talaga ang perang ito. Sino ba ang walang problema? Negosyo ito. Hindi ito charity. Hay, Sina nga. Kita ko namang kailangan mo talaga ng pera. Dagdagan ko ng 1,000. pero kulang na kulang pa rin ito. Nakikiusap ako sa'yo. Dagdagan mo pa. Kahit 500. Yuyuko na ako. Hoy, tama na yan. Huwag kang ganyan. Kunin mo ang pera at umalis ka o dalhin mo pabalik ang painting. Bahala ka. Marami namang iba gustong magbenta sa akin. Hindi ko kailangan ng painting mo. RH negative blood. Wala rin sa blood bank. Ang kasunod na gamutan ay aabot ng mahigit 1,000,000. Malayo pa ang perang ito. Mataas ang sahod. Araw-araw ang sahod. Parang biyaya ito. Narito na po ang painting na gusto ninyo. Narito na. Ngayon, 3,000,000 na lang ang bentahan. Sige, papuntahan ko ang kukuha. Si po. Hepe, 3,000 naging 3,000,000. Yaman na tayo. Itong painting na ito, may nag-order talaga. Ganito ang presyo. Do Boss Ga, naayos na ang bagong painting na nakuha natin. Boss Gu, sa loob ng 6 na taon, 30 painting na ang nakuha natin mula kay Miss L para lang mahanap ang paru-parong ito. Yung babae 6 na taon na ang nakalipas, may birthmark na pariparong sa bewang. Halos magkapareho ang pattern nito. Pinaghihinalaan ko, siya mismo si L. Pero kahit matagal na tayong nag-iimbestiga, L lang ang alam nating tawag sa kanya. Ni tunay na pangalan, hindi natin alam. Ano man ang mangyari, kailangan nating mahanap siya. wala talaga akong magagawa. Walang contact information. Row, niloloko mo ba ako? Ito, diretsyong sa kanyang bank account ang pagbabayad. Boss Gu, gusto talagang kumita ng komisyon ng gahaman na yan. Ipagpatuloy ang investigasyon. Boss, ito, paano naging si El yon? Dinala mo ang tao rito, bakit hindi mo muna inalam ng maigi? Napakabata niya. Siya, Ay, nasaktan na natin ang damdamin niya. Ngayon, kailangan nating itago ito ng husto. Boss Ga, nakuha ko ang numero ni El. Didi, mas mabuti ka na ba ngayon? May dala akong cookies para sa'yo. Yung paborito mong gatas ang lasa. Tikman mo. Ikaw muna, nanay. Hindi ako gutom. Sabi ng doktor, kailangan kumain ng maayos para gumaling ka agad. Kapag gumaling ka na, dadalhin kita sa amusement park. Gusto mo? Nanay. Nandito ako. Si Papa? Bakit hindi tayo pinapansin ni Papa? Kung nandito si Papa, hindi sana ganito kahirap para sa'yo. Anak, paano ko sasabihin sa'yo na hindi niya alam na ikaw ay nabubuhay? Didi, si Papa ay napunta sa malayong lugar. Kapag nakapag-ipon na siya ng sapat na pera, uuwi siya para makita ka. Matulog ka muna, anak. Diday, pasensya na sa'yo, anak.
Ni hindi ko magawang gumawa ng magandang kasinungalingan. Kumusta? Magandang araw. Ako si Gujing mula sa Gu Group. Tanong ko lang, ikaw ba si Miss L? Kumusta? Abala ka ba ngayon? Tatawag na lang ako mamaya. Nanay! Salamat sa pagpapaalala. Nakalimutan ko ang cellphone ko. Ang bait mo. Gusto mo bang matulog muna? Kaya kong magtiis. Kaya kong magtiis. Malapit na tayong makarating sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magaling ang trabaho ko. Didi, aalis si mama para kumita ng pera. Dito ka, maging mabait ka. Huwag kang magpapagala-gala. Yakap. Aalis na si mama. Lolo, hinahanap ninyo ako? HMM. Tingnan mo ito. Dugong RH negatibo. Ang batang si Dayday. Kawawa naman ang bata. Ang blood type na ito. Alam kong ikaw ang may ganoon. Gusto mong magbigay ako ng dugo para sa kanya? Ayaw ko rin sanang pabayaan ka. Pero itong batang ito, napakabait. Nakakabagabag sa puso. Kung wala, ang dugong ito, baka... Sa totoo lang, gusto ko sanang itago ito para sa sarili ko. Napakagandang paro-paro. Hindi ba't ito yung paru-paro sa katawan ng babaeng iyon 6 na taon na ang nakalipas? Lolo, saan galing ang larawang ito? Siyempre mula kay Dayday. Isang bata. Baka. Anak ko siya ng babaeng iyon. Lolo, ilang taon na ang batang iyon? Ayon kay nanay, 8 taon na raw ang batang ito, pero mukhang 5 o 6 na taon lang. Siguro, matagal na raw siyang kulang sa nutrisyon. 8 taon? Mukhang hindi siya iyon. Payag na ako, Lolo, pero kailangan pangako mo sa akin, ang pagdadonasyon ko ng dugo para sa kanya, huwag itong ipaalam kanino man. Baka may mga taong magsamantala. Sige. Wala akong pakialam kung ano ang plano ng mga magulang mo, kapag nakuha mo na ang tulong na kailangan mo, maging mahinahon ka. Naiintindihan mo ba? Ni hindi ka makapagsalita, o nagkukunwari ka lang para makuha ang simpatiya. Wala akong tatay. Wala iyon sa akin. Tandaan mo ang sinabi ko. Itigil mo na ang mga hindi nararapat na pag-iisip. Mr. Gu, kakadonate mo lang ng dugo? Mas mabuting magpahinga ka muna ng kalahating oras bago umalis. Hindi na kailangan. Isang batang hindi ko naman kilala, bakit bigla na lang sumakit ang puso ko? Kapatas, pwede bang makuha ang sahod ko ngayon? Kailangan ng anak ko ang pera para sa operasyon niya.
Hindi ito sapat. Hindi ba't napagkasunduan nating 300? Kada araw, ilang piso lang ito. Ganito ang patakaran para sa mga baguhan. Kung gusto mo, trabaho. Kung ayaw mo, umalis ka. Baguhan ka? Hindi mo ba alam ang patakaran? Hindi mo ba alam kung paano magbigay galang sa boss? Ito ay isang mapagsamantalang pabrika. Isusumbong ko kayo. Isusumbong mo kami? Sige, bigyan siya ng leksyon. Hoy! Tama na! Dalhin na siya palayo. Magandang araw po. Ang numerong tinawagan ninyo ay kasalukuyang hindi masagot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Lolo, anong nangyari? Pumunta ka agad sa ospital. Pupunta na ako. Malapit nang umuwi si Mama. Huwag kang umiyak. Ang iyak nitong bata, ang pagkakahawig. Narito ka na, mag-isip ka ng paraan, bilasan mo. Pinahanap ko na si Guan, ng mga tao. Isang araw nang nawawala ang kanyang ina. Day, huwag kang umiyak. Papahanap din ni Lolo ang taong ito, para maghanap. Ang larawan. Ang posisyon ng paru-paro sa katawan ng maliit na tao ay eksaktong kapareho ng kanya. Lolo, saan galing ang larawang ito? Saan pa ba? Siyempre, iginuhit ito ni Xiao Muday. Xiao Mudi, ang taong may butterfly sa larawan na ito, saan mo ito nakita? Huwag nang magtanong. Ang larawan na ito ay ina ng bata. Nakita ko na ang taong iyon. At maganda siya. Ang taong hinahanap ko, ang butterfly birthmark sa kanyang katawan, ay ganitong marka. Lolo, nasaan siya? Alam ko kung nasaan. Bakit pa kita kailangan? Boss Gu, nahanap na ang tao. Dr. Zhang, gusto kong magpadane test para sa aking apo. Gaano katagal ito kadalasan? Mga 2 oras. Sige. Hoy, babae. Gusto mo pang tumakbo? Pakawalan mo ako agad. Illegal ito. Illegal? Dito sa akin, ako ang batas. Pakawalan ninyo ako agad o tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis? Nakakatawa talaga. Ngayon, huhubaran kita. At tingnan natin kung paano ka magyabang. Sugod. Huwag kang lumapit. Bitawan mo. Huwag mo akong hawakan. Tigil? Duckpin. Pakawalan mo ako. Ayos ka lang? Ikaw ba ito? Ginoong Gu. Nahanap ko na yung video noong mga panahong iyon. Nahanap ko na. Anong sinabi mo? Yung noong 6 na taon na ang nakalipas. Kahit na medyo luma na ito, nakaya kong maibalik ang ilan. Dok, gaano pa katagal bago siya magising? Mahirap sabihin. Mahina pa ang pangangatawan ng pasyente. Mahina pa ang pangangatawan ng pasyente. Hindi pa matiyak kung kailan siya gagaling. Naiintindihan ko, ipahatid mo siya sa ospital. Sabihin mo agad sa akin. Kapag nagising na siya. Si. Iyon lang. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Masyadong luma na ang kagamitang ito. Hanggang dito na lang ang kaya nitong maibalik. Tuloy ang investigasyon. Walang dapat palampasin na bakas.
Pamilyar na pamilya ang amoy ng dagat. Yung amoy na iyon, parang katulad ng sa taong yon nung 6 na taon na ang nakalipas. Nako, ang tagal na pala. Maiinip na si Didi. May iba pa ba? Si Lolo. Dinala niya si Geng, Moody pa uwi. Ano? Didi, masaya, di ba? Lolo, bakit mo dinala ang bata pa uwi? Wala kang pakialam. Mas maalaga pa si Didi kaysa sayo. Mahihirapan ang nanay niya kapag hindi siya makita. Tama na, sinabihan ko na ang nurse. Yung batang yon. Pag uwi niya malalaman niya. Sige, halika, tuloy ang laro. Hayaan mo na. Bihira lang masaya si Lolo. Dr. Zhang, may kailangan po ba? Inutusan ako ni Lolo. Nalabas na ang resulta ng paternity test. Paternity test, bakit kaya ni Lolo yon pinagawa? Hindi ko alam. Si Lolo lang ang nag-utos sa akin na gawin yon. Nasa monitoring room ako. Padalhan mo ako. Si, Gaano katagal ka nang hindi umuwi sa bansa? Malaki ang pagbabago. Ginoong Hua, sa mga taong nasa abroad po kayo, marami talagang mga bagong gusali ang nadagdag. Ganon ba? Hindi ko alam kung ang taong gusto kong makita, nagbago kaya. Simulo po ba ang tinutukoy ninyo? Ganoon pa rin yung batang yon. Mabuti naman. Ang pag-uwi ko ngayon ay para maghandog ng kasal kay Lulu. Maghandog ng kasal. Si Ginoong Hua at si Mulo ay maghahandog ng kasal. Sino pa ba kundi siya? Pero nagbuntis ng hindi kasal. Ano naman, sa mahabang panahon, ang taong nasa puso ko, siya pa rin. G. Gu, ito ang resulta ng paternity test. Moody anak ko siya. Ang nanay ni Miss Moody. Hindi ba siya ang taong hinahanap ninyo? Pumunta sa ospital. Hoy, Nurse Lin. May nangyari ba kay Didi? Nanay ni Moody, nakadischarge na ang bata, pero naiwan niya ang kanyang mga brush sa ospital. Kunin mo na lang kapag libre ka. Naka-discharge na. Sino ang sumundo sa kanya? Ang lolo ng bata, sabi niya sasabihin niya sa iyo. Lolo ng bata? Paano ko nalaman? Paano ninyo pinalabas ang isang estranghero na sumundo sa bata? Doktor, nasaan ang pasyente sa kwartong ito? Kakakuha lang niya ng clearance. Dapat umalis na siya. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Hindi ko alam. Hindi niya sinabi. Salamat, alam ko na. Ginoo Gu. Papahanap ko na siya. Ako na ang hahanap. Ikaw, Xiao Lu, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Sa ganito katagal na panahon, hindi pa rin kita malimutan. Waja. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa ibang bansa ka? Huwag kang magkunwari, Mulo. Kapag pinakasalan ka ni Ginoong Hua, swerte mo na yon. Kaya tumango ka na. Huwag kang magpakatanga. Tama. Hindi ka inaayawan ni Ginoong Hua kahit may dalang pasanin ka. Kaya tumango ka na nga. Dayday. Baka sila nga? Nasaan ang anak ko? Nasa iyo ba si Dayday? Dai, hindi ko alam kung nasaan siya. Anak-anakan ka pa. Pag-usapan muna natin ang kasal. Nanay, gawin muna natin bago magpaalam. Pagkatapos maging katotohanan ang lahat, mapupunta na sa atin ang 1 milyong piso mula sa pamilya Hua. Xiaolu, huwag mo sanang sisihin ang iyong ama. Kunin mo yung bata. Inay, hindi ba't si Mulo ang pinakamahalaga sa kanyang anak na yon? Sabihin natin na nasa atin si Muday. Basta't pumayag siyang magpakasal. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa pamilya Hua, maliligtas ang Mushi. Ang talino talaga ng anak ko. Gawin muna bago magpaalam. Kapag naging katotohanan na ang lahat, tingnan natin kung paano siya tututol. Munting usa, makinig ka sa tatay mo. Pakasalan mo na si Hua Xiao. Ang pinaghirapan ng nanay mo sa buong buhay niya ay hindi pwedeng mawala lang ng ganito. Tatay, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya?
Mga anak sa labas pa lang niya, daan-daang babae na ang nabuntis niya. Hindi ba't itinutulak mo lang ako sa apoy? Mulu, binibigyan kita ng mukha? Ayaw mo pa? Mula nang makilala kita, tumino na ako. Maraming mayayamang babae ang gustong magpakasal sa akin, pero ikaw ang pinili ko. Tinanggap kita kahit may dalang anak sa labas? Tapos ngayon, ikaw pa ang mang-iinsulto sa akin? Naniniwala ka bang kaya kong sirain ang kontrata ng Hua at Mu para mamatay sa gutom ang buong pamilya nyo? Hua Xiao, turuan mo siyang leksyon para matuto siyang rumispeto. Bitawan mo ako. Mamatay man ako, hindi ako magpapakasal. Ikaw? Tinanggap ng mga magulang mo ang dowry ko, kaya sumama ka ngayon. Gusto mo man o hindi? Amo Gu, napakahina talaga ni Mutian. Yung kumpanyang itinatag ng dating asawa niya para lang sa isang stepdaughter, itinapon niya ang sarili niyang anak na babae. Ang pamilya mo, ayos na ayos talaga. Ginoong Hua, huwag kang magalit. Ang batang ito, sobrang spoiled sa aming pamilyang Mu. Hindi alam ang kanyang lugar. Ipagpaumanhin mo na. Pag uwi ko, sasawayin ko siya ng mabuti. Ginoong Hua, ano pang pakikipag-usap sa kanya? Dala na lang natin siya pabalik sa pamilyang Hua at ikulong. Painumin ng ilang basong red wine. At siguradong papayag na yan. Tama ka. Ayaw ng masayang paraan. Gusto ang masakit. Kung ganyan ang ugali mo, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Bitawan mo ako. Yun, Xuan. Galit ka ba sa akin? Tigilan nyo. Mang-aagaw ng babae sa liwanag ng araw, gusto bang maghimagsik ng pamilya Hua? Hua Je, mang-aagaw ng babae sa liwanag ng araw. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa buong pamilya Hua. Ginoong Gu, anong ginagawa mo rito? Maria, hindi ba ito yung ipinakita mo sa akin dati, sa litrato, yung may kasunduang pagpapakasal kay Mulu, ang dukhang yon? Binata Hua, sino po ito? Ang chairman ng Gu Conglomerate, si Gu Jing. Gu Jing. Ang Gu Jing na may kasunduang pagpapakasal kay Mulu. Siya pala ang chairman ng Gu Conglomerate. Ito ba ang pagpapalaki ng pamilya mo? Talagang nakapagpamangha sa akin. Talagang tulad lamang ng panganay na dalaga ng pamilya mo, na maganda at matalino, ang karapat dapat maging asawa ng aming Ginoo. Ginoong Gu, ang babaeng ito ay nagbuntis ng hindi pa kasal, walang kuwenta. Talagang hindi karapat dapat sa inyo, Ginoong Gu. Hindi totoo yan. Tingnan ninyong mabuti. Si Moody ay ang anak kong si Gujing. Peke ito, di ba? Paano nangyari yun? Gongzong, salamat po. Napakaganda po ng pag-aalaga ninyo kay Dayday. Saulo, alam mo ba kung paano ko nalampasan ang 6 na taong ito? Kaya pala, ikaw pala yung tao noong 6 na taon ang nakalipas. Hindi ako nahihirapan. Kung wala si Dayday, hindi ko alam kung paano nalampasan ang mga taong ito. Pero, hindi ko naalagaan ng maayos si Dayday. Hindi ko siya nailigtas. RH negative ang blood type ko. Naibigay ko na ang dugo kay Dayday. Sa hinaharap, kailangan lang niyang magpagaling ng maayos, gagaling na ang katawan niya. Sa mga taong ito, nahirapan ka. Mabuti naman, may pag-asa na si Dayday.
Miss Mu, ito po ang young master. Siya mismo ang naghanda ng mga damit para sa inyo. Ito si Aling Zhang. Sa hinaharap, ang iyong pagkain, tulog, at pang-araw-araw na buhay. Maaari kang lumapit sa kanya. Hindi kaya masyadong abala ito. Hindi abala. Kapag natapos na ang pag-aayos ng bahay para sa kasal sa katapusan ng buwan, pupunta tayo para magpakasal. Para mabigyan si Dai ng kumpletong pamilya. Ayos lang ba? Maria, yung babaeng si Mulo, bakit ang swerte-swerte niya? Hindi siya pwedeng pakasal kay Gujing. Huwag kang magpanik. Hindi pa tapos ang lahat. May paraan ka. Laging nakakandado ang kwarto ni Mulu. Tiyak may itinatago siya sa loob. Oo nga, Maria. Baka sakali. May mahukay tayong baho niya. Ang dumi-dumi naman dito. Ano ito? L. Yung sikat na pintor. Si Mulu pala iyon. Ang babaeng ito? Kaya pala araw-araw, nakakulong lang siya sa kwarto. Yun Zuan. Nanay ni Mulu. Sino si Guzu? Gu Chue. Ang pangalawang anak ng Gu Conglomerate. Tiya siya ni Gu Jing. Ano? Kaya pala, nanay ni Mulu at tiya ni Gujing ay may ganoong relasyon pala. Talagang jackpot ito. Swerte talaga. Si Mulu at Gu Jing, ang kasunduan nilang pagpapakasal. Si Gu Shue ang nag-ayos. Pero hindi niya alam kung sino ang anak ni Yun Xuan. Kaya, kung magpapanggap ako bilang anak ni Yun Zuan, si Guzu, madali na lang siyang kontrolin. Na ito. Paano ako matatakot na lumapit kay Kujing? Kumusta? Tita Kuzu po ba ito? Ako si Painter L. At ako rin ay ang anak ni Yun Zuan. Anong nangyari sa'yo? Parang hindi ka masaya. Tita, hindi ko dapat ginugulo ang tulog mo, pero narinig ko kasi na ikakasal na si Kuya Jing. Dapat ay nagagalak ako para sa kanya. Pero yung babaeng yun, napakalupit, at wala namang alam. Hindi ko talaga matanggap na makita si Kuya Jing na pakakasalan ang ganong klaseng tao. May ganoon palang nangyayari? Sakto. Bukas din naman ako uuwi ng bansa. Salamat, tita. Kailangan mong ipagtanggol ako. Anong pangalan mo? Ako ay Shasha ang pangalan ko. Mu Shasha? Parang hindi ganyan ang estilo mo sa pagpapangalan. Hayaan mo na. Wala na siya. Ano pa bang magagalit ako sa'yo? Sakto, ikakasal na rin si Kujing. Sabay na tayong umuwi para tingnan.
Maganda ang performance ng kumpanya natin ngayong buwan. Maganda talaga ang performance. Naabot natin ang ganitong halaga. Malaking tulong ang bawat isa sa inyo dito. Naghirap kayo. Tuloy tayo. Hello? Ang tinawagan mong numero ay hindi masagot sa ngayon. Pakiusap. Tumawag ka ulit mamaya. Hayop ka. Ang tapang mong ibaba ang tawag ko. Kung hindi ako nagmamadaling umuwi para makita ang asawa mo, gagawin ko ba ito? Akala ko, ang asawang napili mo ay mabuti. Ngayon, mas mabuting makilala muna ang anak ni Yunshuan, tapos na muna. Oy, Shasha, sunduin mo ako. Uwi na tayo. Tita Zu, pagod ka sa biyahe. Maaga pa lang, nandito na ako. Ang laki-laki mo na. Kung nandito pa lang ang nanay mo. Miss na miss kita, Tita Zu. Lagi kang binabanggit ng nanay ko noong buhay pa siya, noong araw. Uwi na tayo. Talagang anak ni Yunshuan. Kasing talino niya. Lushasha, anong ginagawa mo rito? Sino ito? Ang dali ng suot ng babaeng ito. Sa anumang anggulo ko tingnan, hindi siya bagay kay Gujing. Talagang bulag ang mata ng loko-lokong yun. Mulu. Tita Snow, tiyahin ni Gujing. Sa totoo lang, ako at si Gujing, may kasunduang pagpapakasal. Kasunduang pagpapakasal? Bakit hindi ko yan narinig kay Gujing? Normal lang na hindi mo narinig. Dahil, isang babaeng hindi namin kilala ang pinagmulan. Hindi talaga karapat-dapat sa pamilya Gu. Si Shasha ay anak ng matalik kong kaibigan. At siya ang kilalang pintor na si El. Siya at si Gujing ang talagang magkatapat. Kung may utak ka, umalis ka na lang kay Gujing. Ako at si Gujing, hindi maghihiwalay dahil lang sa mga sinabi mo, at saka, El ang tunay kong pangalang pampanitikan. Paano mo? Nagsisinungaling ka. Ito ang mga orihinal kong sketch. Mapapatunayan ni Tita Snow na ako si El. Tita Snow, paano niya ako magagaya? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Tumigil kayo. Tita, anong ginagawa mo? Hay naku, bata ka. Tamang-tama ang dating mo. Nagpapanggap itong si El at gustong manatili sa tabi mo. Pinaaalis ko na siya. Hindi ganoon simulo. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Kuya Gujing, tingnan mo. Ito ang mga orihinal kong sketch. Ako ang tunay na El. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Totoong mga sketch ni El. Siya pala si El. Bakit sinabi ni Mulu na? Tingnan mo, may ebidensya si Shasha at saka may kasunduan kayong ikakasal. Susuwayin mo ba ang kagustuhan ng mga nakatatanda? Ang kasunduan ay usapin ng matatanda. Hindi na yon dapat sundin. Si Mulu ang mahal ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Anong maibibigay niya sa'yo? Si Shasha ang El. Matutulungan ka niya sa karera mo. Isa lang siyang pabigat. Hindi ako pabigat. Kaya ko rin. Sige, kung ganyan kakatigas ang ulo, may art exhibit sa susunod na linggo. Subukan mong makipagkumpetensya kay Shasha. Tita Zu, nasugatan ang kamay ko ilang araw na ang nakalipas. Sa susunod na linggo, baka. Nasugatan? Paano? Ayos lang, Tita Zu. Maliit lang na sugat, pero kung hindi maganda ang paggaling, ang paligsahan ay... Mabuti naman, huwag kang mag-alala sa paligsahan. Ako ang haharap sa'yo para kay Shasha, Tita Shwe. Marunong ka rin palang magpinta. Hindi ba sinabi ng nanay mo? Ha? Nako, ang memorya ko. Sinabi ng nanay ko, na pinakamagaling magpinta si Tita Zu. Pinapayuhan niya akong, na matuto pa kay Tita Zu. Ang kamay ni Shasha? Hindi ba nasugatan? Ano ba iniisip ko? Ang art exhibit sa susunod na linggo. Ang pangunahing tema ng painting. Ikaw at ako, maglalaban. Kung manalo ka, mananatili ka. Kung matalo, lalayas ka sa pamilyang Gu. Gugu. Sige, sasali ako.
Zuyi, ito, parang hindi maganda, kasi si Mulu, ang minamahal ni Kuya Gujing. Sa akin, kakayahan lang ang tinitignan, hindi ang estado. Ikaw pala si El, walang duda sa kakayahan mo. Yung batang iyon, bakit lagi kong nararamdaman na parang kilala ko siya? Gusto mo ba? Ano to? Ito ang bagong bahay natin. Dito na tayo titira sa hinaharap, okay ba? Kahit hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari kay Gugu, huwag mong bigyan ng sobrang pressure ang sarili mo. Sa puso ko, matagal ka nang nanalo. Gusto kong umasa sa sarili kong pagsisikap. Ayokong sabihin ng iba na pabigat ako sa'yo. Sige. Ang galing-galing ng asawa ko. Walang problema talaga. SCDD. Huwag kang mag-alala. Nakatawag na ako kay Lolo. Pagdating ng panahon, papuntahin si Lolo kasama si Dayday para tumira sa atin. Gujing, salamat. Zuyi, hindi niyo po alam. Yung Mulu na iyon, dahil lang sa bata kaya siya umangat. Kung hindi, bakit siya pakakasalan ni Kuya Gujing? Bata? May anak na siya? Young Master Hua, narinig ko, nasa ilalim ng pamilyang Hua, may isang pharmaceutical research laboratory. May kailangan ka? Kung sakali, natuluyang bumagsak si Mulu mula sa pedestal. Pagdating ng panahon, kay Young Master Hua na siya mapapasunod. Ano ang gusto mo? Lason. Ma'am, noon, ako'y nagkamali. Marami akong nagawang mali. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Ito ang kwintas mula kay Tita Zu. Ipinaabot niya sa'yo. Regalo raw sa unang pagkikita ninyo. Sana ay maganda ang ipakita mo. Sa exhibit. Bakit ikaw ang pinapadala ni tita? Mabuting hangarin ito ni tita. Pasalamatan mo siya para sa akin. Ay, ang mata ko. Xiaolu, Gujing, ang mata ko. Wala na akong makita. Huwag kang matakot. nandito ako, huwag kang matakot. Tara na. Dadalhin kita sa ospital. Ginoong Gu, ang mata ni binibining mo ay biglaang pagkabulag na dulot ng pagkalason. Pagkalason, Hindi pa malinaw kung saan nanggaling ang lason, kaya hindi maaaring direktang gamutin. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin muna kung saan nanggaling ang lason. Binibining Lu, bulag na ang mata ni binibining mo. Magaling. Mag-isip ka ng paraan para makuha mo ang kwintas na iyon. Hindi pwedeng. May wani yun sa pamilya Go. Hindi naman madali iyon, di ba? Walang hindi madali. Kapag hindi mo nakuha, alam mo ang kahihinatnan. Ma, sa tingin mo, maaasahan ba si Zhang Ma? Huwag mo na kaming isuplang. Huwag kang mag-alala. Naghihintay ang apo niya ng perang pambuhay. Hindi siya magiging pasaway. Mabuti naman. ipatingin mo sa laboratorio ang lahat ng gamit ni Xiaolu sa bahay. Kahit kaliit-liit ang bagay, huwag mong palampasin. Sige po, Boss Gu. Jama, Jama, bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta?
Maghahatid ako ng pagkain para sa binata at kay binibining mo. Kumusta na ang mata ni binibining mo? Hindi maganda ang lagay niya. Baka hindi na siya makakita magpakailanman. Paano nangyari iyon? Bakit ka ganyang natataranta? Saan ka ba talaga pupunta? Maghahatid ako ng pagkain. Laojang, hindi ba ako ang maghahatid ng pagkain ngayon? Utos ni Amo Gu. Siyasating mabuti ang buong pamilya Gu. Aling Zhang, ano ba talaga ang laman ng lunchbox mo? Suriing mabuti ang mga gamit ni Mrs. Walang dapat makaligtas. Opo. Hinanap na sa buong bahay. Baka naman nasa kay mismo talaga ang kuwintas. Nahanap na. Ito ang footage ng CCTV sa bahay. Miss Lu, ang mga mata ni Miss Mu ay nabulag na. Kaya pala kayo ay palaging nagdududa sa akin. Alam kong may problema ang kwintas na ito. Pero hindi ko alam kung sino sa bahay ang kumakampi kay Lucia. Kaya't napilitan akong magpanggap para mahuli ka. Dalhin niyo siya. Opo. Sandali. Aling Zhang, hindi ko maintindihan. Noong bagong dating lang ako sa pamilya Gu, napakabait mo sa akin. Mabait ka rin kay Dai. Bakit mo? Miss Mu, ito na ang huling pagkain na iluluto ko para sa iyo. Nagkasala ako sa pamilya Gu. Nagkasala ako sa iyo. May sakit ang apo kong lalaki. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Wala na talaga akong ibang mapagpilian. Hinahanap ako ni Lu Meihua. Wala akong magawa. Hindi yon dahilan para pagtaksilan mo ang pamilya Gu. Aling Zhang, buksan mo ang cellphone mo. Tingnan mo ang balance sa bank account mo. Ang perang ito ay para sana sa operasyon ng apo mo kapag kailangan mo ng pera. Nalaman ni Gujing mula kay Lolo na may sakit ang apo mong lalaki. Kaya inayos niya sa ospital na magkaroon ka ng pinakamagaling na doktor. Sabi na ng doktor, pagkalipas ng gabi, ganap nang gagaling ang mata mo. Masakit pa ba? Yung apo ni Ate Zhang, kumusta na? Nagkamali siya, kaya dapat siyang parusahan. Pero hindi kasalanan ng apo niya. Pinapuntahan ko na si Guanzai ng pinakamagaling na doktor, matagumpay ang operasyon. Dahil matapat at mabuti kang tao. Kaya tayo muling nagkita. Maaga akong pupunta sa opisina bukas. Kaya mo bang umuwi ng mag-isa? Siyempre naman. Ate Lee,
Nasa na si Lolo at si Didi? Mismo, sumama si Lolo kay DEDI para mamasyal. Wala pa sila. Si Mama at Tita. Hoy, gaano nakatagal pumasok si Xiaolu? 24 na oras na. Mukhang hindi siya makakalabas ngayon. Tita Zu. Sa tingin ko, may mga taong natatakot kaya hindi naglakas loob na pumunta. Kung gayon, Sandali lang. Teka muna. magsimula na tayo. Na. Tapos na ang oras. Okay. Sobrang bagay ng painting na ito sa tema, ang buhay na buhay. Ito ba ang ginuhit mo? Isang sirang gunting lang. Para sa akin, pampalubag loob lang yan. Tingnan ninyo. Paano nangyari? Tita Chue. Ikaw pala ang tinutukoy ni Mama. Si Shue Shue na palagi niyang binabanggit. Chue Chue. Ikaw pala ang anak ni Yun Xuan? Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ako. Wala akong ginawa. Tita Zu, pakinggan mo muna ako. Ito ay, Ang teknik na ito, ang estilo, ang galing kamukha, kamukhang kamukha ng estilo ng misteryosang pintor na si Miss L. Totoo nga, tingnan mo ang lakas ng mga linya. Katulad ng sa kilalang obra ni El. Magkamukha talaga. Kaya pala pamilyar ang itsura. Sa mga likha ni Gingeng, L, laging may puwersang nararamdaman. Alam ko na, ang binibining ito, siya mismo si GNL. Kaya pala sa murang edad, ay nangahas na hamunin si GNN. Gushwe. Yung mga drawing na ibinigay mo sa akin noon, hindi sa iyo. Ninakaw mo lang. Mula pa sa simula. Hindi. Hindi ganoon. Yun. Yung mga drawing na iyon. Nadampot ko lang. Nadampot mo lang? Nagsisinungaling ka pa rin. Dahil sa mga kasinungalingan mong iyon? Nasaktan ko ang anak ni Yung Xuan. At tinulungan pa kita laban sa kanya. Bulag na bulag talaga ako. Dapat naisip ko na ito noon pa. Ang tunay na sining, hindi dapat puno lamang ng siglang tulad ng pagsikat ng araw. Tulad ng buhay, laging may anino. Itapon ang lahat ng pampaganda sa ibabaw. Saka mo makukuha ang pinakamakapangyarihang katotohanan. Saka ito tunay na makahuhugot ng damdamin. nakita mo ba? Ang asawa ko, Magaling ang panlasa mo, Jigu. Ang talino ng iyong may bahay talagang kahanga-hanga.
Mesulu, aalis ka na lang ng ganito? Anong gusto mong gawin? Bisita ako ni Tita Zu, ha? Ang mga mata ni Miss Mo bulag na siya. Bisita, nilason mo ang asawa ko. At muntik na siyang mabulag dahil sa iyo. At nagkunwari ka pang ibang tao. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Akala mo ba dahil sa respeto ko sa tiyahin ko, ay palagi kitang pagtitiisan? 3 araw bago ang eksibisyon, gamit ang pangalan ng tiyahin ko, nagpadala ka ng nakalalasong kwintas sa asawa ko, upang siya'y mabulag at hindi makasali. Kung hindi nahanap agad ang antidote, hindi natin alam ang maaaring mangyari. Hindi ako nagkakamali, di ba? Nagkunwari pang ibang tao? At nilason pa? Nakakagalit talaga. Kilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Akala mo ba ganoon siyang klaseng tao? Oo nga. Napakasama naman yan. Mabangis talaga ang puso niya. Tama. Dalhin niyo siya. At ihatid sa pulisya. Ang lahat ng ebidensya. Isumite ninyo. Mulu, Gojing, magsisisi kayo. Anong karapatan mo para arestuhin ako? Ako ang presidente ng Hua Corporation. Mr. Hua, may nagreklamo na sangkot ka sa paglalason. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Bitawan niyo ako. Tara na, Bitawan niyo ako. Tara na. Wala akong kinalaman dito. tumahimik ka. Tara, tara. May Hua. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na agad. Simple lang ang suot ng babaeng ito. Hindi siya mukhang bagay. Hindi siya karapat-dapat kay Gujing. Tayo ay maglaban. Kung manalo ka, manatili ka. Kung matalo ka, umalis ka sa pamilya Gu. Ang mga guhit na ibinigay mo sa akin noon, hindi iyo ang mga iyon. Ninakaw mo iyon. Mula pa sa simula, niloloko mo ako. Hindi. Yung mga guhit na iyon. Nakita ko lang iyon. Nakita mo lang? Nagsisinungaling ka pa rin. Dahil sa mga kasinungalingan mo, nasaktan ko ang anak ni Yun Xuan at tinulungan pa kita laban sa kanya. Bulag talaga ako. Kwento ko sa iyo ang isang kwento. Gixue, ang pinakamalaking panghihinayang ng nanay ko noon ay ang paghihiwalay niya sa iyo noon. Magiging maayos din ang lahat. Pagkamatay ng nanay ko, wala nang tumawag sa akin bilang lulu. Ang nanay ko at si Gushue ay pinakamatalik na magkaibigan noong kabataan. Pagkatapos, naghiwalay sila dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Palaging sinasabi ng nanay ko, noon, masyado siyang matigas ang ulo. Kaya hindi siya nakapagpaalam ng maayos kay Gushue. Ang mga pangalan natin ay pangako nila noon. Para tayo ay makapagpatuloy ng kanilang pagkakaibigan. Ano ang linya ng tula na iyon? Uy, Gujing, Ito yung libro. Sa'yo to. salamat. Ayos, nagtagumpay. Sabi ko sa'yo, makikita natin siya. Ngumiti pa siya sa akin. Pero, ano yung sulat na tinanggap niya? Hayaan mo na, baka kung saan lang napadpad.
Sa simula pa lang pala, nagkamali na ako ng tao. Buti na lang at hindi tayo nagkabukulan. Shuang-shuan, yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan, titignan ko para sa'yo. Pa, hahanapan kita ng magandang manugang. Mabait na babae si Mulu. Aalis muna ako ng matagal-tagal. Babalik ako sa araw ng kasal nila. Maaga kang bumalik ha. Anak. Pasensya na sa'yo, Lolo. Kasalanan ko, hindi ko naituro ng maayos si Xiaoshu. Siya ang bunso kong anak na babae. Sobrang minahal mula pagkabata. Kaya naging tanga. Nagamit lang siya ng iba. Lolo, huwag kang magsabi ng ganyan. Kung hindi dahil sa pagkakamali noon ni Mama at ni Tita, siguradong magkapatid na ang turingan nila ngayon. Buti na lang at sa kabila ng lahat, nagkita at nagkatagpo pa rin tayo. Sa mga susunod na araw, dapat lalo nating pahalagahan ang isa't isa. Saulo, bukas, kumuha na tayo ng marriage certificate. Si, Ayos, ayos. Ang pamilya namin. May pag-asa na sa wakas, ikaw ha. Dapat mong alagaan ng mabuti si Xiaolo. Mrs. Kasalukuyang kailangan ng Gu Corporation ng isang art consultant. Gusto mo bang sumali? talaga? Pero, Huwag kang mag-alala. Nakita ko na ang resume mo. Magaling ka. sige, pero huwag mong sasabihin kanino man na ikinasal na tayo. Ayokong sabihin ng iba na nakadepende lang ako sa koneksyon. Sige. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Kumusta? Hinahanap ko si Gujing. Kumusta? May appointment po ba kayo? Ex-girlfriend ko siya. Masaya siyang makikita ako. Sir Gu, nandito na si Miss Shen Mengmeng. Huwag mo siyang pansinin. Pero Sir Gu, sabi niya, may napaka-importanting bagay siya. Palayasin mo siya. Sabi ng boss, ayaw niyang makipagkita. Gujing, pakinggan mo ang paliwanag ko. Alam ko, hindi ka pa kasal. Bumalik na ako sa bansa. Ulitin natin, okay? Miss Shen, pakirespeto naman sa sarili mo. 6 na taon na ang nakalipas. Wala akong choice kundi pumunta sa ibang bansa. Hindi ko alam na may mangyayari sa kapatid mong babae. Pasensya na, hindi ako nakapag. Samahan ka sa pinakamahirap mong panahon. Wala na akong kinalaman sa mga ito. Hindi ka pa kasal. Nag-aantay ka pa ba sa akin? Noong panahon, ang pag-date natin ay dahil lang sa isang pagkakamali. Pagkakamali. Noong panahon, ang pagsang-ayon ko sa pag-amin mo ay dahil nakakita ako ng isang tula. Nagkamali ako ng tao. Wala akong nararamdaman para sa iyo. Anong tula? Bakit wala akong alaala? Hindi na ito importante. Miss Shen. Hindi na tayo pwede. Gujing, talaga bang makakalimutan mo ako? Miss Mu, maligayang pagdating sa Gu Corporation. Ang opisina ninyo ay nasa 3 palapag. Gusto ninyo bang samahan ko kayo? Hindi na. Salamat. Siya yung sinasabi sa text ni Lu Shasha. Yung nang akit kay Gujing. Kumusta? Assistant Guan, mag-arrange ka ng posisyon para sa akin sa Gu Corporation. Gusto kong magtrabaho doon. Ikaw talaga. Kailangan kong tanungin si Amo Gu. Amo Gu, sabi ni Shen Mengmeng, gusto raw niyang magtrabaho sa kumpanya. May partnership pa tayo sa Shen Corporation. Mahirap yan. Bigyan mo na lang siya ng kahit anong posisyon. Huwag mo akong istorbohin. Geds ko na.
Pangalagaan niya ang asawa ng amo. Wala nang mas bagay pa diyan. Kumusta? Ah, Miss Shen, naayos ko na. Assistant sa art consultant. Inassign ako ni Gujing bilang art consultant sa Gu Corporation. Ano sa tingin mo? Sabi ko na nga ba, nasa puso pa rin niya ako. Napakatapat ni Amo Gu. Kumusta ang asawa ko sa opisina ngayon? May nambwisit ba sa kanya? Hoy, huwag kang mag-alala, Ginoong Gu. Ayos lang ang lahat sa misis. Hala, kakakalma ko lang si Shen Mengmeng. Ngayon, pati ang kalagayan sa trabaho ng misis ng amo, ako pa ang mag-aalala. Ano ba tong buhay na to? Meng, ang tagal nang hindi nagka-girlfriend si Gujing. Mukhang hindi pa siya nakaka-move on sa'yo. Totoo, napakabait niya sa'yo noon. Ngayong bumalik ka ng maaga, siguradong babalik siya sa'yo. Alam ko na, nasa puso niya ako. Hintayin mo lang. Gagantihan ko siya ng maayos. At ibabalik ko ang puso niya. Magdiriwang na tayo ng maaga. Sino ka? Bakit ka nasa opisina ko? Lumabas ka nga rito? Ito ang opisina ng art consultant. Ako ang bagong art consultant ng Gu Corporation. Molo. Art consultant? Ikaw? Karapat-dapat ka ba? May pinsan ako na nagtatrabaho sa bahay ni Mr. Gu. Sabi niya, darating daw ang asawa ng presidente sa Gu Corp bilang art consultant. Ang yaman na ni Mr. Gu. Bakit pa si Mrs. Gu magtatrabaho sa halip na magpahinga sa bahay? Sino ba ang nakakaalam? Ano ba talaga ang gusto ng mga mayayamang asawa na ito? Hoy, pero may magandang ideya ako. Dumating na ang ating pagkakataon. Ang ibig mong sabihin? Oo, kung mapapasaya natin si Mrs. Gu, marami tayong makukuhang oportunidad, di ba? Tama ba? Ito ang opisina ng art consultant. Ako ang bagong art consultant ng Gu Corp. Ako si Mulu. Art consultant? Karapat-dapat ka ba? Gusto mo bang akitin si Gujing? Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip ng mga tulad mo. Maging maingat ka sa pagsasalita. Nakuha ko ang trabahong ito sa sarili kong kakayahan. Sa kakayahan? Sa tingin ko, sa kakayahan mong walang hiya ka mo. Akin si Gujing. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Mrs. Gu, dapat sinabi ninyo sa amin ang maaga na darating kayo. Oo nga, para sana nasalubong namin kayo sa baba. Mrs. Gu, inutusan kaya ni Gujing? Mukhang nasa puso pa rin niya ako. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Itong babaeng ito, nagpupumilit sa opisina ko. Palayasin niyo siya agad. Ito ang opisina ko. Ikaw ang dapat umalis dito. Pinapaalis ka na ng aming Mrs. Gu. Ano ang ibig sabihin ng pagpupumilit mong manatili? Anong Mrs. Gu? Siyempre, ang aming Mrs. Gu, ang asawa ng presidente. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi naman ikinasal ang presidente ninyo. Sinabihan ko si Gujing na huwag sabihin sa iba. Ang kapal ng mukha mo. Nagtatanong ka pa? Teka, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Titingnan ko muna ang larawan sa cellphone ko para makumpirma. Ano ba to? Naghahang ang phone. Hindi ma-download ang litrato. Bakit ngayon pa naghahang? Sino ba ang nakakaalam? Itong cellphone na to. Ano naman kung hindi mag-load? Sino sa buong kumpanya ang hindi alam ang relasyon ko at ni Gu? Ikaw, isang pasangkalsada na pumasok sa hindi magandang paraan, karapat-dapat ka bang magduda sa akin? Ang mga resources ni Gujing, ang koneksyon niya, alin ang hindi ko kontrolado? Ang pera niya, kusa niyang ibibigay sa akin para gastusin. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang tumayo rito at mag-ingay? Uulitin ko. Nakapasok ako dito dahil sa kakayahan ko. Kakayahan? Sa tingin ko, kakayahan mong mangakit ng tao? Yun ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko ulit sa iyo. Si Gujing ay akin. Kung may utak ka,
Umalis ka na ngayon din. Malamang nasa pulong si Gujing ngayon. Mas mabuting si Guanzai na lang ang pumunta rito. Ano? Tumatawag ka pa ng tulong? Gusto kong makita sino ang maglalakas loob na tulungan ka. Miss Mu, may maiuutos po ba? Assistant Guan pala. Baka naman. Hindi na makapagpanggap pa. Kahit ang sira mong cellphone, ayaw na ring tumingin. Tingnan mo kung ano ang tunay na tawag na natatawagan. Kumusta? Sino kanina? Tagapamahalagwan. Ako ito. Shen Mengmeng. Narating ko na ang opisina ng Goose Art Consultant. Pakiusap. Sabihin mo kay Gujing, huwag siyang mag-alala. Huwag masyadong mag-alala sa akin. Sige, alam ko na. Sasabihin ko kay President Gu mamaya. Mukhang si Miss Shen ang tunay na asawa ng presidente. Tama. Sa tingin ko, itong tao na ito nandito lang para manggulo. Sa tingin ko rin. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Umalis ka na rito. Yung tawag kanina, galing talaga kay Madam. Bakit biglang natigil? Bakit nasa opisina ng art consultant si Miss Shen? Hindi pwede. Kailangan kong puntahan. Assistant Guan, naku, biglang nagbago ang isip ng partner. Hindi talaga makabuo ng kontrata ang lahat. Pwede po ba kayong pumunta roon? Sige, pupunta na ako ngayon. Sige, alam ko na. Sasabihin ko kay Amo Gu mamaya. Mukhang si Miss Shen nga ang tunay na asawa ng presidente. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Umalis ka na rito. Walang saysay ang salita lang. Kung may lakas ng loob ka, papuntahin mo si Assistant Guan ngayon din. Tingnan natin kung sino talaga ang hindi dapat narito. Tawagan si Assistant Guan. Akala mo ba pupunta siya para makipagkita sa isang walang kwentang tulad mo? Kung gusto mong mamatay, hayaan mong ipaalam ko sa'yo kung bakit. Hoy! Assistant Guan, pumunta ka agad sa opisina. May babaeng walang modo at nagkakagulo rito. May mahalagang kontrata akong aasikasuhin ngayon. Anong kontrata? Kung malaman ni Gujing na pinababayaan mo ako, magdudusa ka. Baka may problema si Mrs. Gu? Miss Shen? Pagkatapos ng kontrata, pupunta ako agad. Hintayin mo. Darating na si Assistant Guan. Pagdating niya, tingnan natin kung paano kanya aayusin. Tiyak sinabihan ni Gujing si Assistant Guan na alagaan ako ng mabuti. Kaya naman sunod-sunuran siya sa akin. Huwag kang magalit, Mrs. Gu. Pagdating ni Assistant Guan, ipapahamak natin ang babaeng ito. Tama! Mga away pa sa teritoryo mo. Gusto na yatang mamatay. Tama. Anong ginagawa mo? Buti na lang dumating ka. Itapon mo agad ang babaeng ito. Ito si Bossing Gu, ang art consultant na kinuha namin. Consultant Mu. Ang posisyon mo naman ay assistant ng art consultant. Kilalanin mo ang sarili mong estado. Anong sinabi mo? Ito ang appointment letter ni Chairman Gu para sa araw na ito. Tingnan mo na lang. Hindi ba art consultant? Bakit assistant? Pinabayaan lang ako ni Bossing Gu na magtalaga ng posisyon para sa'yo. Nakita kong bakante ang posisyon ng assistant ng art consultant, kaya yun na ang pinili ko. Mahal, nakauwi na ako. Mahal. Mahal.
Mahal, mali ako. Hindi ko agad nalaman. Kasalanan ko. Ikaw, ang tanga-tanga mo talaga. Huwag masyadong malungkot, Mengmeng. Baka nagtatampo lang sa iyo si Gujing. Oo, sa kalagayan mo. Paano ka matatakot na hindi siya mahulog sa iyo? Tama? Tiyak na nagtatampo sa akin. Nanay, matagal ko nang hinanap kung saan lumipat si Gujing. Ngayon, dapat lang na magtagumpay. Tara na. Ang cute ng batang ito. Anak ng tiyahin ni Gujing, di ba? Bata. Heto, ako? May candy dito? Ang batang ito. Lolo Gu, kami. Nandito para maghingi ng kamay. Mali ang pinuntahan ninyo. Ha? Ito ang bahay pangkasal ni Gujing. Hindi tumatanggap ng bisita. Nagpakasal na si Gujing. Oo, nakapag-asawa na siya. Nakita mo ba ang maliit na batang babae kanina? Apo kong babae. Imposible. Lolo, bakit nandito sila? Ang pakikipagtulungan ng Shen at Go ay hindi isang araw o dalawa lang. Hindi pwedeng biglang sirain ang relasyon ng walang dahilan. Hayaan na lang nating mag-isip ang batang lalaki tungkol dito. Dadalahin ko si Dai Dai sa parke. Kayo na ang mag-usap. Dai Dai. Sumama ka kay Lolo sa parke. Tara na, hahaha. Mengmeng, may biglaan kaming lakad. Mauna na kami. Pupunta muna ako sa CR. Gujing, alam kong nagkamali ako. Uminom ka muna ng tubig. Pag-usapan natin ng maayos. Shen Mengmeng, huwag kang maglalaro sa harap ko. Mahal mo ako, di ba? Gujing. Guanzai, tumawag ka ng gwardiya.
Miss Shen, umalis ka na. Anong nangyari? Nilason mo ako. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi pwedeng narito ang asawa ko? Mulu. Mamatay ka na. Pag-usapan natin ito. $100,000,000 para iwanan si Gujing. Asawa ko siya. Hindi kanya mahal. Mahal ba niya ako? Alam ko. Ikaw ang. Lumayo ka sa kanya. Tumahimik ka. Mahal. Mahal. Day-day. Day-day. Doktor, kumusta na ang anak ko? Ang bata ay nakaranas ng malaking trauma sa isipan. Kailangan niya ng operasyon agad. Pirmahan na ito ng kamag-anak. Gujing, Huwag kang maglakas loob na saktan ng asawa ko. Gujing. Hindi ko sinasadya yon. Kung may mangyari man sa apo ko, buong pamilya Shen ang magiging kapalit. Kami ang may pagkukulang sa pagpapalaki sa aming anak. Gamitin ang pinakamagandang gamot. Kahit ano ang mangyari, dapat mo siyang iligtas. Gujing, makinig ka muna sa akin. Ayoko naman. Kung may mangyari man kay Dai, hindi kita patatawarin. Si Shen Mengmeng ay sinasabing may kagagawan sa sadyang pananakit. Sumama ka muna sa amin. Gujing, hindi ko talaga sinasadya. Tulungan mo ako. Ginonggu, pakiusap. Pakawalan mo na siya. Pakawalan mo na siya. Dala na siya. Gujing, tulungan mo ako. Gujing! Magiging maayos ang lahat, di ba? Napakabait ni Dai. Ang bata ay sobrang nagdurugo at kailangan ng Ronol na dugo. RH negative ang blood type ko. Kunin nyo na lang sa akin. Sigurado ka ba? Napakabihira ng ganitong uri ng dugo. Hindi pwedeng magkamali kahit isang beses. Sigurado ako. Mamatay ka. Mamatay ka. Naririnig mo ba ang tatay mo? Pasensya na sa'yo, anak. Wala ako sa buhay mo sa loob ng 5 taon. Ang galing-galing mo talaga, Dai. Sa murang edad, natutunan mo ng protektahan ang nanay mo. Pangako ko sa'yo, anak. Ngayon, ako na ang magpoprotekta sa inyo. Kapit lang kaunti pa. Kapag gumaling ka na, dadalhin ka namin ng nanay mo sa amusement park. Okay ba? Ayos ka lang ba? Tatay, Anak, nandito ako. nanay, Okay ka na. Kinabahan ako ng husto para sa'yo. Mabuti naman at okay ka. Okay, mabuti at gising ka na. Bibili na ako ng candy para kay Dai. Yung pinakamalaki at pinakamatamis.
Xiaolu, pasensya na. Dumaan lang ako para makita kayo. Ginamit ko ang natitirang pera ng Mew Clan. Nagpatayo ako ng maliit na estate sa tabi ng puntod ng nanay mo. Doon na ako titira habang buhay para samahan siya. Para na rin itong paghingi ng tawad. Kunin mo. Ginoong Mo, Art Department ng kumpanya. Na-approve na ang proyekto natin. Day, anong ginuhit mo? Ito si Lola sa tuhod. Halika, dito tayo tumingin. Sige na.